Sa pinakataas ng mundo, matatagpuan ang Arctic Circle. Dati, kilala lang ito bilang rehiyon na halos puro yelo. Pero ngayon, nag-uunahan ang mga makapangyarihang bansa na makakuha ng posisyon sa lugar na ito. Pati China nakisawsaw. Gustong makakuha ng control at posisyon kahit napakalayo naman nila sa Arctic. Habang ang Russia naman ay patuloy na nagtatayo ng mga military bases. Parami ng parami na parang kabute. Pinalalakas ang kanilang control sa rehiyon. Hurra! At syempre, hindi rin magpapahuli ang United States, lalo na pagdating sa pagkakaroon ng impluwensya sa Greenland. Sa katunayan, ilang beses nang sinabi ni US President Trump na gusto niyang bilhin ang Greenland. Greenland is very important. We have to have Greenland. We need Greenland and I think we're gonna get it. At alam niyo bang dati nang may military bases ang United States dito, pero kalaunan ay iniwan din nila ang karamihan sa mga ito. Ngunit bakit nga ba napakalaki ng interes ng China, Russia at United States na magkaroon ng control sa Arctic Circle? Gayong halos yelo ang bumabalot dito. Ang Arctic ay ang northernmost region ng mundo na nakasentro sa North Pole. 8 bansa ang sakop ng Arctic Circle, kasama ang US, Russia at Canada. May 3 pangunahing dahilan kung bakit nag-uunahan ang mga makapangyarihang bansa sa kontrol o impluwensya sa Arctic Circle. Ito ay trading route o bagong ruta para sa cargo ships, vast oil and gas deposits, national security. Dahil sa global warming ay patuloy na natutunaw ang yelo sa Arctic Ocean. Noong summer ng 1979, ganito kalawak ang dagat na nagyayelo sa Arctic Ocean. At ito naman noong summer ng 2024, malaking bahagi ng ice ang natunaw. Kaya't nagbukas ito ng oportunidad para sa paghahanap ng langis, natural gas, minerals at mas maikling shipping routes. Isa sa pinaka-agresibo sa pagpapalakas ng impluwensya at control sa Arctic ay ang Russia. Malawak ang kanilang Arctic coastline at matagal na nilang itinuturing na parte ng kanilang strategic at economic development ang rehiyon. Noong 2007, nagpasiklab sila ng ingay sa buong mundo nung nagtanim sila ng Russian flag sa Arctic Ocean floor. Layunin nilang patunayan na ang North Pole ay extension ng kanilang teritoryo. Kung maaaprubahan ang claim ng Russia, magkakaroon sila ng access sa napakalaking yaman ng rehiyon, kabilang ang pinaniniwala ang tinatayang 10 bilyong toneladang hydrocarbon. Bukod sa resources, napakahalaga rin ng Arctic sa Russia sa aspeto ng militar. Sa ngayon, Russia ang may pinakamalaking presence sa Arctic dahil sa kombinasyon ng lakas militar, kontrol sa teritoryo at determinasyon nilang isecure ang kanilang interes. Ngunit habang lumalakas ang pressure mula sa NATO sanctions, mas lalo pang lumalapit ang Russia sa mga bansa sa Asia, lalo na sa China. At agad namang sinunggaban ng China ang pagkakataon. Hindi man sila Arctic country, malaki ang interes ng China sa Arctic dahil sa posibilidad ng mas maikli at mabilis na ruta papuntang Europa. Kung noon ang ruta ng mga cargo ships na galing China ay dito dumadaan sa baba ng India and then sa Suez Canal at nakakarating sila sa United Kingdom ng lampas 40 days. Ngayon kung sa Arctic dadaan ay makukuha lang ito sa loob ng 18 to 20 days. Bukod rito, gusto rin ng China na makakuha ng access sa natural resources ng Arctic at magkaroon ng strategic presence kahit wala silang teritoryo dito. Kaya aktibo sila sa research, investments at maging sa pagpapadala ng mga barkong minsan ay napapansin malapit sa teritoryong kontrolado ng United States. Samantala, ayon kay Donald Trump, interesado ang United States sa Arctic, particularly sa Greenland for security reasons. Pero marami sa taga-Greenland ang walang tiwala kay Donald Trump dahil baka daw ang talagang pakay ni Trump ay ang natural resources ng Greenland. Ayon sa survey, 85% ng mga mamamayan doon ang ayaw maging parte ng United States ang Greenland. Ayon pa sa US Geological Survey, tinatayang nasa 30% ng gas deposit ng mundo at 13% ng oil deposit sa mundo na hindi pa nadidiscover ay maaaring nasa ilalim ng Arctic Ocean. Pati na rin ang malaking deposito ng minerals na pinaniniwala ang marami sa Greenland. If the U.S. were to gain access to Greenland's resources, it could significantly reduce our dependence on foreign suppliers. Bukod sa Russia, United States at China, kabilang rin ang Japan,
Japan, South Korea at ang European Union sa tinatayang 20 na bansa na aktibong nagpapakita ng interes sa iba't ibang bahagi ng Arctic. Ngayon, kahit 5 bansa lang ang may direktang territorial claims, malinaw na ang Arctic ay hindi na simpleng malamig na rehiyon na puno ng yelo. Ito na ang bagong arena ng kompetisyon kung saan nagtatagpo ang geopolitics, natural resources, global trade at military power. At habang patuloy na natutunaw ang mga yelo, lalo namang umiinit ang labanan para mapasakamay ang kontrol sa Arctic. Kung ikaw ang tatanungin, sino kaya ang dapat magkontrol sa Arctic? This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!